Maligayang pagbabalik sa ating klase para sa araw na ito. At ang ating aralin para sa araw na ito ay patungkol sa kasaysayan ng economics. Ang ating aralin ay kasaysayan ng economics. Una nating talakayin ang kasaysayan ng economics sa mga sumusunod. Si David Hume, si Francois Casey, Physiocrats, Adam Smith, at David Ricardo. Una ay si David Hume. Siya ay ang nagpahayag ng gold flow mechanism, kung saan ang gold flow mechanism ay magwawakas sa pagtataas ng presyo sa halip na output. Yan ang kaniyang paniniwala patungkol sa economics. Pagdating naman sa Physiocrats, ang Physiocrats ay isang grupo na nagbibigay ng reaksyon sa mga Pranses ng merkantilista. Sa ilalim ni Colbert, ang ministro ng pananalapi ni Louis XIV. Okay po, ang Physiocrats ay isang grupo na nagbibigay ng reaksyon sa mga Pranses. Ang Physiocrats ang nagpapahayag na ang agrikultura ang tanging pinagmumulan ng pang-ekonomikong kalabisan o ang tinatawag nating economic surplus at nagtangka na tanggalin ang restriksyon ng kalakalan sa mais at iba pang produkto. Si Francis Casey naman, ang doktor ni Louis XIV ang nagbigay ng isang markadong paglalarawan ng ekonomiya bilang paikot na daloy o yung spiral na pagdaloy nito. Ang kanyang eskema ay nagbigay daan na ang iba't ibang elemento ng ekonomiya ay magkakaugnay at sama-sama katulad ng blood vessel sa katawan ng isang tao. Siya ay naging tanyag sa paglalahad ng Tableau Economique na nagpapakita ng pagdaloy ng mahalagang salik ng produksyon ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang sektor ng ekonomiya. Si Adam Smith ay isang pilosopo at propesor na tubong Scotland. Yan, kay Adam Smith na tayo. Itinuturing na ama ng disiplinang economics si Adam Smith. Pinakatampok ang pagkakalimbag ng kanyang aklat na Wealth of Nations noong 1776. Okay, natuklasan ni Adam Smith na may dalawang pinagmumulan ang kaunlaran. Una ang paglalaan ng puhunan o pag-iimpok or savings at ang tumataas na produktibidad ng paggawa. Tandaan, ang natuklasan ni Adam Smith ay paglalaan ng puhunan at ang produktibidad ng paggawa. Ang isang bahagi na nagbibigay daan sa produktibidad ay ang espesyalisasyon. Ang espesyalisasyon naman ay nagaganap kung ang tao ay binibigyang pansin ang partikular na gawain na paggagamitan ng kanyang kasanayan. Kung ang isang gawain ay ibibigay sa lahat ng tao at ang magiging bunga ay hindi maganda, higit na mabuti kung magkakaroon ng paghahati ng gawain o yung division of labor, kung saan hahatiin ang produksyon sa maraming maliliit na gawain ayon sa kasaysayan ng manggagawa. Ibig sabihin ng espesyalisasyon, bawat manggagawa sa isang produkto o ay hati-hati mula sa pinakamaliit na gawain hanggang sa pinakamabigat na gawain upang magkaroon tayo ng paghahati ng gawain at hindi mahihirapan ang isa lamang tao.
Yan ang paniniwala ni Adam Smith pagdating sa espesyalisasyon. Tumungo naman tayo kay David Ricardo. Siya ay isang negosyanteng Ingles na yumaman sa stock market. Ambag niya sa pag-aaral ng economics ang paggamit ng modelo na binubuo ng magkakaugnay na mga konsepto at argumento na nagsisikap na ipaliwanag ang ilang mga obserbasyon. Siya ang kumakatawan sa pag-unlad ng makabagong economics. Ang kanyang aklat na Principle of Economy and Taxation ay nagbibigay linaw sa theory of value, pagbubuwis at pandaigdigang kalakalan. Sumunod sa apat ay si Thomas Robert Malthus, si Karl Marx at si John Maynard Keynes. Unahin natin si Thomas Robert Malthus. Siya ay naglahad ng kaisipan ukol sa epekto ng mabilis na paglaki ng populasyon. Batay sa kanyang teorya na Malthusian Theory, ang populasyon ay mas mabilis lumaki kaysa supply ng pagkain na maaaring magbunga ng pagsasagawa ng mahalagang gawaing pangkabuhayan. Sa kanyang sanaysay na The Principle of Society, noong 1803, ipinaliwanag ni Malthus na ang tao ay patungo sa kahirapan at pagdurusa maliban kung ang antas ng paglaki ng populasyon ay mapipigil sa paraang positibo o preventive. Ang positibong paraan ay ang taggutom, salot at peste at malaking digmaan. Ang preventive na paraan ay ang matagal na pag-aasawa, hindi pag-aasawa, sexual abstinence at moral restraint. Si Karl Marx naman ay isang pilosopo na manunulat at revolusyonaryong Aleman. Siya ay ang sumulat ng Das Kapital kung saan ay masusi niyang pinag-aralan at inilantad ang sistema ng kapitalismo. Siya rin ang itinuturing na ama ng komunismo. Nag-ambag siya ng mahalagang prinsipyo at pananaw ukol sa ugat ng kahirapan ng tao sa lipunan. Ayon din kay Karl Marx, ang sosyalismo, ang mga tao ay gagabayan batay sa kanyang panlipunang pangangailangan at kaalaunan ang waring pag-uuring lipunan o classless society ay magiging kapakinabangan ng maraming bilang ng populasyon. Ang komunismo ay anyo ng pamahalaan na ang inspirasyong ibinibigay sa mga tao ay tulad ng pananampalataya sa isang relihiyon. Sa teorya, ang komunismo ay kumakatawan sa kabuuang pagmamay-ari ng pamahalaan at tumatanggi sa pribadong pagmamay-ari ng pansariling tubo. Dumako naman tayo kay John Maynard Keynes. Siya ay nagmula sa Cambridge, Inglaterra at naglathala ng aklat na General Theory of Employment, Interest and Money noong 1936. Ang aklat na ito ay nagpalit ng focus ng economics sa macroeconomics na tumatalakay sa pambansang kita, hanap buhay, general price levels, at fiscal policy. Sinuri rin ni Keynes ang ekonomiya na apektado ng labis na kawalan ng hanapbuhay. Makita ni Keynes ang aksaya at kawalang saysay ng ekonomiyang kapitalista. Pinakita niya na hindi laging mabisa ang nakakubling kamay sa pagtamo ng kabutihan ng bansa. Kung minsan, mahina
na ang interes ng pribadong sektor na namuhunan at kung aasa lamang sa pribadong interes, hindi makakamit ang kabutihan ng kabuuan. At iyan lamang ang ating aralin para sa araw na ito. Ang kasaysayan ng economics. Nawa ay meron kayo natutunan sa ating aralin para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!